Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Yuki! Yuki! Okay ka lang ba? Wala siyang sagot, kaya pumasok na ako. Nakita ko siyang nakatayo. Nakatulala. Nanginginig. At takot na takot. Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang The Pinoy Horror Stories. Magandang araw po sa inyong Kuya Totoy. Ako nga po pala si Cassie, hindi ko tunay na pangalan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo itong karanasan naming magkakaibigan noong birthday ko. This happened last July 2017. Nakahiligan ko lang umakyat ng bundok simula 2015 nung nag-break kami ng ex ko. Kasi sa bundok, peaceful. Malayo sa maingay at magulong syudad. Malayo sa realidad. Naging therapeutic sa akin ang pag-akyat sa bundok. Noong nagsisimula pa lang ako, bumili ako ng mga kakailanganing gamit ko tulad ng tent, hiking bag, utensils sa pagluluto sa bundok, trekking pole, headlamp, flashlights at marami pang iba. Minsan ay nagsosolo akong umakyat sa bundok. Masaya iyon dahil nagkakaroon pa ako ng mga bagong kaibigan na nakakasabay sa trail o hindi naman kaya ay nakakasama sa camping. Kaya naman, nagustuhan ko talaga ang pag-akyat sa bundok at marami-rami na rin ang naakyat ko sa Luzon at Visayas. May 2017, nagkabalikan kami ng boyfriend ko. Simula noon, halos lagi na kami magkasama. At sa matagal na panahon, ay nakasama ko ulit ang mga kaibigan niyang naging close ko rin naman. Namangha siya sa bago kong hobby at gusto niyang maranasan din ito. Kung kaya naman ay nagpasya kaming umakyat ng bundok kasamang 4 pa niyang mga kaibigan na sina Chris, Jello, Hana at Yuki. Bali 6 kami magkakasama. Since ako yung tumatayong leader at organizer ng grupo, napagdesisyonan kong July kami aakyat. At ito ay sa mismong araw ng birthday ko. Na-excite ang lahat dahil first time nilang aakyat ng bundok, maliban kay Yuki na may experience na rin naman sa mountain climbing. Dumating ang buwan ng July. Okay na lahat. Nag-usap-usap na kami sa group chat kung ano ang mga dadalhin at kung sino ang mga nakatoka sa pagkain. Nakahiram na rin ako ng tent para sa magjowa na sina Chris at Hana. At si Jello, makikishare na lang kay Yuki. July 12, 5 o'clock AM. Nagkita-kita kami sa MRT Taft Station. Kumpleto na ang lahat at naghihintay na rin yung van na nirent namin. Kumain muna kami sa McDo bago kami umalis. Yung mga tao sa McDo, akala mo may krimen kaming ginawa kung makatitig sa aming 6. Naka-full packed bag at may mga nakasabit na kung ano-ano pa ang outfit namin. Yung pang-akyat ng bundok. Na-amaze lang siguro sila kaya kami tinititigan. Bago umalis, ay nag-meeting muna kami at diniscuss isa-isa ang aming itinerary. Sinabihan ko rin sila na ang bundok na aming pupuntahan ay hindi pangkaraniwan. Ito ay kilala bilang Holy Mountain. Hindi ito bukas sa publiko. Pero maswerte kami at nakakuha kami ng permit.
6:30 AM na nang umalis ang aming van. Medyo mabilis ang biyahe kaya nakarating kami ng Laguna ng 9 o'clock AM. First stop ay sa Barangay Tayabas. Nagpalista kami ng aming pangalan. Nagpalitan din ng contact numbers para in case na may masamang mangyari sa amin ay matatawagan namin sila o matatawagan nila kami. Mula sa barangay, nagpahatid kami sa jump-off area kung saan imimit namin si Nanay Linda. Siya ang magiging tour guide namin ngayong araw. Mga bandang 10 AM na kami nagsimulang umakyat. Mga anak, lapit muna kayo dito. Magdasal muna tayo bago natin akyatin yung bundok. Nag-form kami ng circle at tinapik ni Nanay Linda si Jello, hudyat, para simulan ang pagdarasal. Ikaw na ang magdasal, iho, sabi ni Nanay Linda. Pagkatapos ng dasal, nagbilin sa amin si Nanay Linda kung ano ang mga dapat hindi gawin sa pag-akyat sa bundok. Unang-una, bawal daw ang mag-ingay. Ayaw daw ng bundok sa dayo na maiingay. Kapag sinuway daw namin ito, ay mahihirapan kami sa pag-akyat at hindi magiging maganda ang pananatili namin sa bundok. May mga pagkakataon din daw na kapag maingay ang dayo, ay uulanin daw kami at lalong dudulas ang trail kahit na maaraw ang baba ng bundok. Pangalawa, kailangan huwag daw magsisira ng mga halaman o kung anumang nakatanim sa gubat. Magpaalam daw ng maayos kung kinakailangan. Malaking gubat ang Mount Banahaw at kung may mga nakaharang daw na malalaking kahoy sa daraanan namin, ay kailangan daw naming magtabi-tabi. Kung hindi, ay mahihirapan kaming umakyat. Marami pang paalaala si Nanay Linda, pero hindi ko na pinansin iyon dahil excited na akong umakyat ng bundok. Nakalinya kami paakyat. Si Nanay Linda ang nasa unahan. Sunod naman ay si Jello, Yuki, Chris, at Hana. At sweeper naman kami ni Jay, ang boyfriend ko. Umpisa pa lang, ramdam na namin ang hirap ng trail. Madulas at sobrang mossy ng paligid. May times na hihinto kami para mag-picture taking dahil maganda ang view. Nagsimula na rin kami kumain ng trail foods dahil gutom na. Makalipas ang isang oras, medyo malayo pa daw kami sa Camp 1. Doon kasi kami magpapalipas ng gabi. Kahit tanghaling tapat, akala mo hapon na dahil makulimlim at natatakpan ng malalaking puno ang sinag ng araw. Bigla kaming huminto nang tumigil si Hana. Tinanong ko kung bakit at ano ang problema. Tumingin-tingin lang siya sa paligid na tila ba ay may hinahanap. Wala namang maupuan dahil basa ang paligid. Walang tigil ang ambon. Guys, 10 minutes. Pahinga muna tayo. Sabi ko. 10 minutes? Talaga? 10 minutes lang? Kasi naman, baka naman pwedeng 20 minutes. Nakakapagod kayong umakit ng bundok. Ang sakit na nga ng pako, parang pinupulikat na eh. Gusto ko nang bumabay. Uy baby, okay ka lang ba? Sabay lapit ni Chris sa girlfriend niyang si Hana. Alam niyo ba, kanina pa ako nauuntog. Nahihilo na nga ako eh. Kanina pa nga ako nauuntog sa mga nakaharang na kahoy eh. Pero kung naglalakad ako, wala naman ako nakikitang nakaharang. Grabe, ang sakit ng ulo ko. Sabi ni Hana habang nakahawak ito sa noo niya. Biglang sumabat si Nanay Linda. Naku ining, baka nakalimutan mo magtabi-tabi sa mga nakaharang at nakausling puno. Magdoble ingat ka na lang mamaya, sabi ni Nanay Linda. Naku, buti na lang di ako nauuntog. Friends na kami ng gubat. Pabirong sabi ni Jello. Naupo muna ako sa may bandang sulok malayo sa kanila. Sumunod sa akin si Jay. Naupo kami sa may tuyong damo. Happy birthday, mahal ko. Excited na ako mamaya.
sabay yakap sa akin. Hala siya oh. Saan ka excited? Sa pagkain? Nako, hayaan mo. Marami naman tayong lulutuing pagkain mamaya. Alam mo mahal, ito na siguro ang isa sa mga memorable birthday ko. Kasi kahit may fear of heights ka, sumama ka pa rin dito. Salamat ha. I love you. Sabi ko kay Jay. After naming magpahinga ay pinagpatuloy na namin ang pag-akyat sa bundok. Hindi masyadong mabilis. Basta siguradong makakarating kami ng safe. Pasado 1:00 na ng hapon na makarating kami sa Camp 2. Malawak ang lugar. May kubo na katabi. Pwede kami maglatag ng tent doon, pero pinili namin sa may open area. Napapaligiran kami ng mga puno ng niyog. Medyo nakakakilabot ang dating. Masyadong malaki ang campsite para sa 3 tent kaya naman pinagdikit-dikit na namin ang mga tents namin. Patriangle ang dating. May open space sa gitna para doon kami magluluto. Pagkatapos maglatag ng lahat, nilabas ko na yung mga pangluto ko. Nagsimula na rin kami maghiwa ng karne galing sa cheddar ni Jay. Humba, ginisang corned beef, hot dogs, eggs, at may dilatang century tuna ang hinain namin for lunch. Happy birthday! Kinantahan nila ako ng happy birthday. At maya-maya, naglabas si Jay ng maraming cupcake na nakalagay sa plato. Sinindihan niya ang kandila na nakalagay sa cupcake. Happy birthday, mahal ko. I love you so much. Sabay halik sa akin ni Jay sa pisngi. 5 PM na. Nagising ako. Paglabas ko ng tent, nakita kong tulog silang lahat. Hindi naman sila nagsara ng tent, baka kasi nainitan. Hinanap ko si Nanay Linda, pero hindi ko siya makita. Maski sa kubong katabi namin. Nagpainit ako ng tubig para magkape. Maya-maya, naisipan kong maligo. Ginising ko sina Yuki at Hana para may makasabay akong maligo. Pero tulog mantika sila. Sa bandang kanan ng tent namin, nandoon ang CR. Maglalakad ka pa ng konti. Medyo dumidilim na, kaya nagmadali na ako. Sa totoo lang po, Kuya Totoy, matatakutin po talaga ako, lalo na kapag mag-isa ako. Pababa ang papunta sa CR. May 2 cubicle dito. Napaurong ako kasi sobrang dumi. Punong-puno ng mga nalantang dahon ang sahig. Gawa sa hollow blocks ang CR. Wala itong pinto. Kortina na luma lamang ang pantakip sa pinto nito. Walang bubong, kaya kitang-kita mo ang mga puno sa itaas. Sabi ko sa sarili ko na okay na ito kesa naman hindi ako maligo. At swerte dahil only ang water supply namin na nanggagaling sa falls. Ang bilis dumilim ng paligid. Nakalimutan ko pa yung flashlight ko. Sobrang lamig ng tubig. Akala mo, naliligo ka sa yelo. Binilisan ko kahit na ginaw na ako. Naramdaman ko pang humangin at parang may narinig akong naglalakad mula sa gilid ko. Naisip ko na baka gising na sila at maliligo na rin. Oy! May tao dito ha! Sigaw ko. Pero rinig na rinig ko pa rin ang malalakas na footsteps. Natakot ako. Feeling ko, hindi ako nag-iisa. Feeling ko, binakatingin sa akin mula sa itaas. Nagtapis na ako agad ng tuwalya at umalis. Pagbalik ko ng campsite, ay tulog pa rin silang lahat. 7 PM na noong magising sila. Sobrang dilim ng paligid at tanging flashlights lang ang nagsisilbi naming ilaw. Teka, nakita niyo ba si Nanay Linda? Akala ko makakasama natin siya ngayong gabi.
Pagtatakang tanong ko. Wala na, bumaba na siya. Babalik na lang daw siya dito bukas ng 4 AM pagpunta natin ng summit. By the way, guys, sabi nga pala ni nanay, mag-ingat daw tayo. Magdasal daw tayo bago matulog dahil tayo lang ang tao dito sa bundok. Huwag na lang daw natin pansinin kung may mga kakaiba tayong maramdaman o marinig. Sabi ni Hana. Kakaiba? Ano pinagsasabi mo? Nananakot ka naman eh. Chris, ilabas mo na nga yung mga alak. Mag-party na tayo! Woo! Happy birthday, Cassie! Sigaw ni Yuki. At nilabas na nga nila yung alak. Nang inuman kami ng very light. Aaminin ko, medyo nag-ingay kami noong gabing iyon. Nawala sa isip namin ang bilin ni Nanay Linda. Nagkasiyahan kami. Naglaro ng truth or dare. Nagkwentuhan at nagtawanan. Pagkatapos kumain, nagpasyang maligo na rin si Hana at Yuki. Dahil takot si Hana, sinabayan siya ni Chris. Si Jay naman, doon sa may kubo na ligo. May isang host doon na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Tinuro ko sa kanila ang CR. Maya-maya ay biglang nagsisisigaw si Yuki. Dali-dali naman akong bumaba ng CR. At habang papalapit na ako, namatay yung ilaw ng flashlight. Yuki! Yuki! Anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Narinig kong tanong ni Hana sa kanya. Walang sagot si Yuki. Sinubukan kong buksan yung flashlight ko. Nagtaka ako bakit biglang namatay samantalang bago ang battery nito. Nung hindi na nag-work ang flashlight, naglakad na lang ako sa dilim. Full moon noong gabing iyon, pero sa sobrang kapal na mga puno ay hindi na makaabot ang liwanag ng buwan. Kita ko naman yung ilaw na nanggagaling sa cubicle kung saan nandoon si Yuki. Yuki! Yuki! Okay ka lang ba? Wala siyang sagot, kaya pumasok na ako. Nakita ko siyang nakatayo. Nakatulala. Nanginginig. At takot na takot. Tinakpan ko siya ng tuwalya sabay niyakap. Yuki! Ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? May tao doon. Nakatingin siya sa akin. Sabay tingin sa itaas ng puno. Pinakalma ko muna siya at pinatuloy sa pagligo. Sabi ko, wag na siyang matakot dahil nandito lang ako na nakabantay sa kanya. Pagbalik namin ng campsite, gumawa si Jay ng tableya para inumin namin. Sobrang lamig at natahimik kaming lahat. 9 AM na ng gabi nung magpasya kaming matulog dahil gigising pa kami ng 3:00 ng umaga para magluto at 4 AM kami aahon papuntang summit. 1 o'clock AM, ginising ako ng isang yapak. Malalaking yapak. Rinig na rinig ko na may taong naglalakad. Hindi lang isa, 2 sila. Pinalibutan nila yung tent namin. Rinig ko ito dahil tumapak iyon sa nilatag naming tela na may plastic sa ibabaw. Naaninag ko yung anino nila. Hugis babae ito dahil maliit ang pangangatawan. May anino rin na mas maliit sa kanya. Hugis bata. Maya-maya, lumapit yung isa sa tent namin.
Bumibilis yung tibok ng puso ko pero hindi ako makagalaw. Ginigising ko si Jay sa tabi ko pero hindi siya magising. Pinikit ko na lang ang aking mga mata at pinilit kong matulog ulit. Gaya ng napag-usapan, 3 a.m. kami gigising. Sabay-sabay na nag-alarm ang aming mga phone. Una akong bumangon. Maya-maya ay nag-open na rin ng tent sina Chris at Hana. Sa kabilang tent naman ay sina Jello at Yuki. Ngunit si Jello lang ang lumabas. Kasi, guys, inaapoy ng lagnat si Yuki. Anong gagawin natin? Sobrang init niya. Dahil sa kalagayan ni Yuki, hindi kami natuloy umakyat sa summit. Hinintay lang namin na magliwanag para makapag-ayos kami saka kami bababa. Wala kaming iniwan kahit isang basura. Iniwan namin ang campsite gaya nung una namin itong makita. Tahimik ang lahat. Kinwento namin kay Nanay Linda ang nangyari. Pati na rin yung nakita ko ng bandang 1 o'clock a.m. Sabi niya, pagbaba na lang daw namin siya magkikwento. Sa post-climb namin, pinaliwanag ni Nanay Linda kung ano ang mga nakita namin at naramdaman. Bantay daw yun ng banahaw. May mag-ina daw na nagpapakita sa campsite. Nagalit daw siguro dahil matagal nang walang umaakyat sa bundok ng banahaw. At nung gabing iyon ay nag-ingay kami. Dahil kasama sa climb namin ang tree planting, tinuloy pa rin namin yun. Nagtanim kami malapit sa may paanan ng bundok. Si Yuki naman ay sinama na ni Nanay Linda doon sa bahay niya. Tigi-isa kami ng tanim. Nanghingi kami ng pasensya bago kami tuluyang umalis ng banahaw. At habang naglalakad kami, bumuhos ang sobrang daming dahon mula sa mga puno. Parang umuulan ng dahon. Parang confetti na bumabagsak mula sa langit. Sa isip ko, baka nagpapasalamat ang bundok sa pagtanim namin ng bagong puno. Maaaring napatawad na niya kami. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Kuya Totoy. Muli, ito po si Cassie. At ito ang kwentong kilabot ko. Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan ngayong araw dito sa Kilabot Pinoy Horror Stories. Kung ikaw mismo ay mayroong nakakapanindig balahibong kwento, maaari mo yang ipadala sa aming Facebook page. I-search lang ang Kilabot Pinoy Horror Stories. O pwede rin sa pamamagitan ng email sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag mo na rin kalimutan i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para updated ka sa mga bagong episodes. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-search lang ang Kuya Totoy Kilabot dahil doon tayo madalas na nag-upload ng ating mga stories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, mga repakol! Paalam! Paalam! Paalam!